Mga kapatid dito lahat, lakas. So, okay, sige. Um, Ezra 10:4, sabi diyan, rise up, this matter is in your hand. We will support you, so take courage and do it. Sa Tagalog, bumangon ka at gawin mo ito sapagkat ito'y pananagutan mo at kami nasa likuran mo. Manalangin tayo. Hallelujah, Lord is so God. Maraming po salamat, Lord, sa gabing ito, Lord, na makapakinig na salita mo. Kayo, Lord, na magbasbas at ng ang inyong lingkod, Lord, na maghahati ng inyong salita. And kayo po, God, na manguna sa bawat isa, Lord. And yung mapapakinggan namin, Lord, na awa, Lord, na may apply po namin sa buhay po namin. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. Okay. Sige, magsipo tayo. So, may dalawang bagay ako na i-share sa inyo. Dalawang bagay na napaka-importante, lalo na ngayon sa kabataan na tulad nyo, tulad natin, di ba? Lalo na sa panahon natin ngayon. Itong dalawang bagay na to is talaga na makakatulong sa atin bilang kabataan, no? 'Di ba sabi nga ang kabataan ng pag-asa ng bayan. So paano tayo magiging pag-asa ng bayan kung hindi natin gagawin yung dalawang bagay na ito? So itong dalawang bagay na ito dapat ginagawa natin at dapat gagawin natin. No, ano yung dalawang bagay na to? Okay, may tanong muna, may ano muna ako sa inyo. Ano yung gustong mangyari? Ano yung gusto niyo mangyari sa buhay niyo? Sa madaling salita, ano yung gusto niyo mangyari after this youth camp? Sino gusto? Ano yung gusto niyo mangyari after ng youth na to? After ng youth camp na to? Anong gusto niyo mangyari sa buhay niyo? Sino? Sino magbo-volunteer? Wala. Walang gustong mag-volunteer kung anong gusto nyong mangyari sa buhay nyo after ng youth camp na to? Ibig sabihin, wala pa lang nangyayari pala dito sa youth camp. No? Wala pa lang kayo natutunan sa youth camp na to. So, anong silbi ng youth camp natin? So, sino? Sige, ate. Gusto ko po mabago po pagdating po sa kapag tapos po ng youth camp po is yung bawat po lahat, sa bawat tao po na sumali po dito sa youth camp is sana po mabago po yung improvements po sa po nila sa katauhan nila. Sana po may apply po sa sarili po nila and sa amin yung mga salita na lesson po namin sa ngayong youth camp po. Thank you. Sino pa? Boys? Wala sa boys? Puro girls lang yung may natututunan sa youth camp na to? Sino? Sino gusto? Sige. Ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo after youth camp? Pagtapos ng youth camp natin ngayon, nakauwi na tayo lahat. Ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Nakabahan kasi ako, sorry. So, ayun po, gusto ko pong mangyari sa buhay ko is yung bigyan po ako ng blessing ni Lord after Tsaka marami rin po akong tutunan dahil po sa youth camp. Yun lang po. Thank you po sa mga sa atin, no, nagsalita. So dito, kaya tayo may youth camp, tinuturuan tayo para lumalim sa salita ng Lord. Hindi lang magsaya, yes, masaya sa youth camp, experience, makakaroon tayo experience, pero ang pinakamahalaga dito is yung spiritual life natin. Yes,
busog tayo physically, di ba? Pero spiritually natin, spiritual life natin, mahina. Kaya nga may youth camp, may mga gawain, lalo na may mga satellite tayo na malapit sa inyo. Dinala ni Lord yung mga satellite na yan sa inyo. Nilapit na sa inyo upang maka-attend kayo every Sunday, every Wednesday. Bakit? Kasi gusto namin lumago kayo spiritually, hindi lang physically. Hindi lang dapat physically yung pinapalago natin, kundi spiritually. Kasi balance yan eh. Yes, mataba ka, malusog ka, pero yung spiritual life mo, mahina. Lalo na ngayon mga kabataan, ang battle natin sa mundong ito, physically and spiritually. Kaya dito, sa dalawang bagay na to, i-share ko sa inyo. No? Paano tayo magkakaroon paano mag-grow spiritually natin? So, una, growing spiritually. Sabi diyan, what is growing spiritually? No, spiritually grow is in the journey of growing in faith to know more about God and become the person who created to be. Ano ba yung pagkakalam nyo, pagkaka-create sa inyo ni Lord? Create ba kayo ni Lord para lang masabing creator siya? O create kayo ni Lord para lang masabing may tao dito sa mundo? Hindi, may purpose. May purpose kung bakit tayo create ni Lord. Siguro nagtataka kayo kung bakit minsan may mga gawain na parang everyday may gawain, no? May gawain, Sunday service, prayer meeting, youth service, yung mga gawain na inaatinan natin. Alam nyo kung bakit? Para mas matuto tayo at lumalim ang relasyon natin kay Lord sa ating Panginoon upang makilala pa natin siya ng husto at malaman natin kung sino ba talaga si Lord sa buhay natin. In 1 Timothy 4:15 in IB, be diligent in this matter. Give yourself full to them so that everyone may see your progress. Sa Tagalog, isagawa mo ang mga bagay na ito at pag-ukulan ng panahon upang makilala ng lahat ang paglago mo. So, sa pag-aaten ng bawat gawain, no, Sunday service, Wednesday, mga katulad na ganito, napapakain natin yung spiritual life natin. Napakahalaga. Pagka gawain, mga kapatid, aatinan nyo yan. Hindi nakukuha sa iba yung pagkain ng spiritual life natin. Yes, di ba? Nakikinig tayo, pero kung hihimay-himay natin, kung mas naintindihan natin yung salita ni Lord, mas nag-absorb ng mas masustansya yung spiritual natin. How do you know you are growing spiritually? Mag-take note kayo mga kapatid, kasi napakahalaga na ito. Number 1, you spend time in the Word of God to learn. Yes, nakikinig tayo. Nandito nga tayo, ma-attend tayo ng Sunday service, prayer meeting, pero hindi natin iniintindi kung ano yung tinuturo o sinasabi ng Panginoon sa atin. Diba sabi diyan, diba? You spend time. Dapat magkaroon tayo ng time, diba? To learn, diba? Sa salita ng Lord. Dapat pinaglalaanan natin ng panahon yan. Hindi po pwedeng busy tayo lagi. Hindi po pwedeng inuuna natin yung ibang bagay kaysa sa pag-attend ng mga gawain ni Lord. Dapat paglaanan natin. Kasi ito yung nakakatulong sa atin upang mas makilala natin si Lord. At
Mga kapatid, take note ha. Huwag niyong bibigyan ng hadlang para maka-attend ng mga gawain. Huwag niyong bibigyan ng hadlang para hindi kayo maka-attend ng gawain. Kasi bakit? Insulto yun kay Lord. Biro mo, during may mga gawain, o sabi natin Wednesday, tatapat nyo, may gagawin kayo. Pwede nyo namang gawin yun sa ibang oras, ibang araw, kasi itatapat nyo sa gawain ni Lord. Dito mga youth, tuturuan tayo na lumalim sa salita ni Lord. Hindi lang basta may ginagawa tayo, nag-youth camp tayo, pero hindi tayo lumalalim at hindi tayo nagkakaroon ng connection kay Lord. In 2 Peter 3:18, but grow in the grace of knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Paglaanan natin ng oras, ng panahon, ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, mga youth, mga kapatid. Dahil doon natin malalaman at maintindihan kung ano ba yung gustong iparating ni Lord sa atin. O kung ano yung gusto ni Lord na sabihin sa atin. Huwag natin baliwalain. Huwag natin baliwalain yung time na para kay Lord. Yung mga time na bibigyan tayo bibigyan ng pagkain yung spiritual life natin. Huwag natin dapat lagi natin bigyan ng oras yan. Kasi dito tayo lalago. Number 2, you spend time reading the Bible. Dito may mga Bible sa bahay. Taas kamay, yung mataas. Kamusta yung mga Bible niyo sa bahay? Nabubuksan niyo pa ba? Sino nagbubukas ng Bible every day? Sino? O konti na lang. Kanina, ang dami nagtaas ng kanami na may Bible sa bahay. Ang Bible, mga kapatid, hindi yan pinapalikabukan. Hindi yan display sa bahay. Doon tayo lumuluhod. Binabasa yan. Tayo nga, nagkakaroon tayo ng time na magbasa ng kung ano-ano, di ba? Sa cellphone natin, nagbabrowse tayo ng Facebook sa cellphone natin. Tapos yung pagbabasa ng Bible, hindi natin mabigyan ng time. Dapat bigyan natin ng oras, panahon, para tayo matuto. Basahin natin yung Biblia natin, buksan natin yung Biblia natin. Alam niyo yung journal? Sino nagjo-journal dito? Taas kamay. Yung mga nagjo-journal. Okay, ano yung journal? Soap. Ano yung soap? So, nagagawa niya po pa kaya yan, mga kapatid? Doon sa mga bago, yung bagong atin, ito yung journal na siya sabi na every time na magbabasa kayo sa Bible, magkakaroon kayo ng application. Kung ano yung nabasa nyo sa Bible. Kaya, ano yung S? Scripture. A, application. Okay, observation. Sorry. Scripture, observation, application, tsaka prayer. Doon sa mga bago, i-try nyo to. Maganda to. Ako, sa akin, talagang, yung tinry ko siya, ako, di naman ako, nag-journal dati. Pero nung tinry ko siya, ilan na yung notebook ko na may, napuno ng journal. Dapat, i-try nyo, lalo na sa mga bago.
Kung hindi nyo pa siya kabisado, andyan yung mga cell leader nyo, andyan yung mga atit kuya natin, di ba? Kung ano yung ibig sabihin ng ano, para ma-guide kayo and para malaman nyo. And para may umpisahan nyo na din, di ba? Para pagdating ng araw, magagamit nyo rin yan. Tsaka ano nyo yan, tawag doon, intimate moment nyo yan with, kay Nino? Kay Lord. Ayun yung time nyo para makilala si Lord. Ano si Lord sa buhay nyo? Ano yung kayang gawin ni Lord sa atin? Andyan lahat yan sa Bible. Number 3, you take time to share the Word of God. Sino matapang dito? Sino? Matapang. Oh, tika lang, bakit parang lahat kayo nag-ano na? Nung sa boys, maraming matatapang, ngayon wala na. Dapat maging matapang tayo sa paghatid ng salita ni Lord. I-share natin yung salita ni Lord. Sino dito mahiyain? Mahiyain ka, Daniel? Dapat hindi natin kinakahiya yung salita ni Lord. Second Timothy 2:2. And the things you have heard and say it the prince of any witnesses, entrust to reliable people who will able to qualify to teach other. Hindi lang dapat na mananatili sa atin yung salita ni Lord. Huwag tayong maging selfish, mga kapatid. Okay? Kung ano yung natutunan natin sa youth camp, pwede natin i-share. Kay Nino, sa mga kaibigan natin, sa mga kilala natin, sa mga classmate natin, lalo na sa pamilya natin. Kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay nyo. Kung ano yung binago ni Lord sa buhay nyo. O baka naman nakikita ng mga kaibigan nyo, pagtapos dito sa youth camp, makikita pa rin nila kung ano ka sa labas. Dapat hindi na. Paglabas dito, kaya nga 'di ba, nagsabi nga di Pastor, 'di ba, ano tayo dito? Ano tayo dito? Nakakulong. Bakit? Kasi hinuhulma na tayo ni Lord. Hinuhulma na tayo ng mga salita ni Lord para mabago yung buhay natin. Para paglabas natin, iba ng Jamir, iba ng Michael, iba ng Jamaica, di ba? Uy, ito si Michael, dating basagulero to, ngayon nag-share na ng Word of God. Wow. Di ba? Bakit? Binago ka ni Lord eh. Dito pa lang, binago na ni Lord yung buhay mo. Binago ka na ni Lord. Ngayon, di ba? Yung youth camp, kung itong youth camp na to, ginagamit nyo lang sa kasiyahan o experience, mali kayo. Dapat itong youth camp na to, gagamitin nyo para mas lumalim, mag-grow spiritually, para paglabas natin dito, yung battle natin sa labas, kaya na nating labanan. Diba? Kaya na natin i-share si Lord sa iba. Number 4. Clean your heart and forgive others. Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another. Forgive each other just as a Christ, God forgive you. Napakahalaga din na habang lumalalim tayo sa salita ni Lord, unti-unti nating nililinis yung puso natin. Habang tayo lumalalim sa salita ni Lord, mas magkakaroon tayo ng concern sa mga mahal natin sa buhay.
Dapat marunong tayo magpatawad. Makakatulong to sa atin, mga youth, lalo na kung kayo ay walang sa pamilya nyo, di ba? Walang hindi kayo nagkakasundo ng mga kapatid nyo, di ba? Sa inyo mismo manggagaling, magsisimula. 'Di ba? Lilinisin niyo muna yung puso niyo at magpatawad kayo sa iba. Upang yung salita ni Lord na habang inaaral niyo, habang nagpapalago kayo spiritually, malinis yung puso niyo. Hindi po pwedeng yes, nag-aaral ka ng salita ni Lord, nagpapalalim ka sa salita ni Lord, papalago ka spiritually, pero yung puso mo, puno ng galit, puno ng hinanakit, puno ng sumpa. Tingin nyo, magagamit nyo yung salita ni Lord? Hindi. Kasi bakit? Walang pagpapatawad sa sarili. Walang pagpapatawad sa iba. Dito, kaya may youth camp, kaya may ginagawa natin to. Matututo tayo sa atin mismo, magmumula ang pagbabago. Sa atin mismo magsisimula yung paglilinis ng ating sarili. Kaya napakahalaga, mga kapatid, youth, na malinis ang ating puso para pagdating ng time na magpapatawad tayo, hindi tayo mahihirapan, patawarin yun. Mga nakasakit sa atin. Yung mga tao na nakagawa ng hindi maganda sa atin. At si Lord nga nagpatawad di ba? Pinatawad tayo. Tapos tayo hindi tayo marunong magpatawad. Kahit gaano pa katindi yung ginawa natin, pinatawad tayo ni Lord. Tapos tayo hindi tayo marunong magpatawad. So simulan natin sa ating sarili. Clean your heart and forgive others. Number 5, love and obey God. John 14:15, if you love me, keep my command. Mahalin natin ang ating Panginoon dahil si Lord, grabe yung pagmamahal niya sa atin. Grabe yung ginawa niya sa krus para paramdam niya sa iyo, pakita niya sa iyo kung gaano kanya kamahal. Ngayon, susuklian natin yun. Walang libre. Okay? Ikaw ba, pagka minahal ka ng nanay at tatay mo, so ano susukli mo? Galit ba? Hindi. Pagmamahal din. Kasi nagsasacrifice sila para makapag-aral ka, makakain ka. Nagtatrabaho sila para maibigay yung mga pangangailangan mo. Minamahal kayo ng mga magulang nyo. Tapos isusukli nyo. Di ba? Dapat pagmamahal din. Ganon din kay Lord. Sa dami ng ginawa ni Lord sa buhay mo, nagpapako siya sa krus para ipakita niyo gano'n yung kamahal. Ano isusukli niyo sa Kanya? Pagmamahal din. And sabi doon, no? And obey God. Sumunod tayo kung ano inuutos ni Lord sa atin. Dahil napaka-importante yung pagsunod ng mga salita ni Lord, dito tayo mas lalalim at matututo sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Wag natin baliwalain, wag natin sayangin yung mga narinig natin. Wag natin bigyan natin ng halaga yung mga
napakinggan natin. Kasi yung iba, yung kami mga nagturo dito, nagpupuyat kami para may lesson na may turo sa inyo. Dapat kayo, ang gagawin nyo na lang, makinig. And sumunod sa salita ni Lord. Pangalawang bagay na dapat natin ginagawa bilang isang kabataan at dapat nating gawin ngayon, sa panahon natin ngayon. Ano yun? Ito yung greatest commandment ni Lord. Ano yung, okay, sino nasa Destiny Training? Sino yung, mga estudyante dito ng Destiny Training? O, para natatawa ko na ba kayo magtaas ng kamay? Ano yung greatest commandment ni Lord? Grow and making disciples. Matthew 28:19. Pakilagay. Pakibasa, sabay-sabay. Matthew 28:19 to 20. Them to obey everything I command you, and surely I am with you always to the very end of the age. May isang pangyayari sa Bible, story sa Bible. Sino nakakaalam dito yung nagpakain si Lord ng 5,000 people gamit yung tinapay at isda. Ilan yung tinapay? 5 tinapay, 2 isda. Alam nyo, may isang hindi kilala, unknown sa story na yan, pero malaki yung naging ambag niya. Ano yun? Sino yun? Hindi siya kilala. Wala sa Bible. Walang pangalan sa Bible. Pero inado doon, may binanggit doon. Oh. Sino? Sino? Ano yun? Unknown. Yung boy. Walang pangalan. Hindi siya kilala. Pero malaki yung naging panggap niya sa story na yun. Bakit? Siya yung may dala ng ng tinapay ng isda eh. Tingin nyo, kung wala yung tinapay at isda, o wala yung bata, makakain ng tinapay at isda yung 5,000 people. See? Hindi mo kailangan na may posisyon ka sa school. Hindi mo kailangan na makilala ka para gawin mo yung inuutos ni Lord. Sino dito na nag-share ng Word of God? Wala. O si Siron. Alam ko si Siron nagtuturo ng Si Raisa, alam ko nagturo. Sino nakatry? Sino na yung Ayesa? Nagagawa nyo pa kaya yan ngayon? Hindi na. Bakit? Bakit? Dahil nahihiya na kayo? Alam nyo mga youth, napaka-importante yung inuutos ni Lord sa atin to making disciple. Dahil katulad nyo, may mga kabataan na gustong sagipin ni Lord. Pero kayo, hindi kayo kumikilos. Marami kayong kakilala, marami kayong classmate, marami kayong mga kaibigan. Kayo ang nadadala, hindi nyo sila nadadala sa church.
Bakit? Napakalakas ba ng espiritu nila kaysa sa inyo? Para kayo ang madala? Ano ba si Lord sa inyo? Parang putyo-putyo lang? Dito mga kapatid, ang salita ni Lord dapat hindi natin kinakahiya. Ang salita ni Lord pinaglalaban natin, i-share natin sa iba. Sino na dito, after this youth camp, pagdadala siya ng mga kaibigan niya, mga classmate niya sa mga inaatinan niya satellite, sa church or sa church. Taas kamay. Konti lang. Mga kapatid, ano nung nangyari sa inyo? Ano nangyari sa youth camp na to? Ulitin ko. Sino dito after ng youth camp na to, magdadala na ng kaluluwa kay Lord? Paano yung iba? Paano yung iba? Ulitin ko. Sino dito, after ng youth camp na to, kung si Lord talaga yung naging sentro ng buhay mo, after ng youth camp na to, sino dito magdadala na ng kaluluwa kay Lord? Taas kamay. May nakita ni Lord yan. Yung mga nagtaas ng kamay. Nakita ni Lord yan. Napakahalaga mga kapatid ng pagdi-disciple. Dahil ito yung grace commandment ni Lord. Dito tayo, ito yung hahanapin sa atin ni Lord. Balang araw, pag nakaharap na tayo kay Lord, hahanapin ni Lord, John Michael, asan yung mga kapatid mo? Ba't hindi mo kasama ngayon? Asan na yung nanay at tatay mo? Asan yung mga kaibigan mo? Nakikita ko kayo, ang saya-saya nyo, pero asan siya lang ngayon? Diba? Haharap tayo kay Lord, wala tayong mapapakita. Kaya mga youth dito, huwag natin sayangin yung mga natutunan natin sa youth camp na to. Marami tayong lesson na napainggan, marami tayong experience na si Lord mismo yung kumilos sa buhay natin. Huwag natin sayangin yun. Kundi ipakita natin kay Lord yung ginawa nung iba, kaya nyo ring gawin. Hindi mo kailangan na makilala ka, hindi mo kailangan na may position ka sa school or makilala na maraming tao para hindi mo magawa yung pagdi-disciple. Lalo na sa mga estudyante dito. Kung ano school ka man, yung school na yan, nilagay ka ni Lord diyan dahil nakikita ni Lord yung mga kabataan diyan ay nagmamarcha ng impyerno. Kaya nga kayo nilagay ni Lord diyan para gampanan yung purpose nyo. Sumunod sa greatest commandments ni Lord. Napakahalaga nito. Huwag niyong babaliwalain. Dahil katulad nyo, kabataan, sila din nangangailangan ng kaligtasan. Sila din nangangailangan ng Lord sa buhay nila. Pero mangyayari lang yun kung kikilos tayo. Ngayon, sino dito? After this youth camp, magdadala na ng
kaluluwa kay Lord. Kaibigan, classmate, pwede magsitayo tayong lahat. Papat. Bago tayo mag small group, pwede pikit po na kayo. Pwede commit natin kay Lord. Lord, gusto ko, Lord, iligtas yung family ko. Lord, gusto ko sila madala sa'yo. Kasi gusto ko, Lord, magkakasama kami. Lalo na, Lord, yung nanay, tatay ko, mga kapatid ko. Lord, gusto kong madala yung mga classmate ko. Yung mga kaibigan ko. Pwede commit natin kay Lord. Lord, pagtapos ng youth camp na to, itataas na kita sa buhay ko. Magdi-disciple na ako, magdadala na ako ng kaluluwa sa inyong harapan. Pangalawa, commit natin kay Lord. Lord, magiging full-time na ako sa iyo.